Hallelujah. Good afternoon, YDC. Kamusta kayo? Kamusta? Alam niyo, na-miss ko kayo. Kailan yung last na nag-speak ako dito? Last month, no? It's been last month na nung nakita ko kayo. Pero I'm glad to say that I've missed you guys. Ayan. Na-miss ko kayo. Na-miss ko kung nakikita yung mga magaganda at mga gwapo ninyong mga mukha. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ang bangis niya, no? Bangis ng mukha, no? Gwapo no? Ang ganda. I want you to turn to your neighbor at pakisabi sa kanya, I'm glad to see you this afternoon. Tapos sa tabi mo, pakisabi sa kanya, masaya ako nakasama kitang nag-worship sa Lord. Tapos sa likod naman, pakisabi sa kanya, alam mo, sana next week kasama ulit kita. Ayun, praise God. Praise the Lord. And hindi ko na patatagalin pa. Our theme for this month, it requires serious attentiveness. Amen. Ibig sabihin, kailangan ng seryosong pakikinig sa mga bagay na pag-uusapan natin. And I want you, nabanggit ito nung convention namin, and I believe the same thing, that whoever stands on this pulpit preaching the Word of God, it is as if the Lord is speaking to you directly. Amen. Uulitin ko yun. Napag-aralan at nasabi nung convention na kung sino man ang tumatayo dito sa likuran ng pulpitong ito, whether is me, si Pastor Joshua, si Kuya AJ, yung mga pastors po natin, it is as if the Lord is speaking to you personally. Ang Diyos ang kumakausap sa iyo. Kuha ba, YDC? Amen. Say amen kung nakuha natin yon. And that is why, yung pinaka-tema natin ngayong hapon, it requires serious attentiveness. Because we believe that we are already living in the last hour. We are living in the last hour. This will be our theme for the whole month of March. Amen. Living in the last hour. Not last years, no? Hindi siya living in the last years, no? It is not living in the last months, no? We are not living in the last days, no. We are living in the last hours. Ano po bang ibig sabihin, YDC, pag sinabi nating living in the last hour? It means malapit na po nating makita ang ating tagapagligtas. We will finally meet and we will finally see Jesus face to face. Yung kaligtasan na matagal nating inaasam, matutunghayan na natin. At iilang oras na lamang ang iniintay. YDC. We are not talking about years. We are not talking about days. We are not talking about months. We are talking about hours. Amen. Sabi nga sa 1 John 2:18, Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, the Antichrist, ibig sabihin, yung pong tatayo na Antikristo, na lalaban kay Kristo, meron po silang tinatawag the Antichrist, iisa lamang siya. At meron din po sinasabi dito, and now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Paano daw nating malalaman that we are living in the last hour? Marami ngayon ang kumakalaban kay Kristo. Have you noticed that? Alam nyo, nakakalungkot dahil may mga nakikita akong post on Facebook, tinatawanan at pinaglololoko nila ang ating Panginoon. Sabi nga ni John Calvin, kung yung amo daw, kung yung aso daw, yung amo niya sinasaktan, tumatahol ang aso, how much more me? If my Savior is mocked. Sabi niya. We are living in the times right now, kung makikita mo, napaka-normal na lamang yung tinatawanan nila ang ating Panginoon. Niloloko nila ang ating Panginoon. They are mocking God. At dahil sa mga nakikita natin sa Facebook, masasabi natin that we are living in the last hours. Nabubuhay na tayo sa mga iilang oras bago po dumating ang ating Panginoon. Amen. Sabi nga rin dito sa Romans 13:11,
And do this understanding the present times. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Imagine the Apostle Paul is writing to the Romans 57 AD. 57 years after ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. 57 years. Ang kausap ni Apostle Paul dito ay mga Kristiyano at sinasabi niya, noong mga panahon na yon, it is already coming. Jesus Christ is already coming. How much more ngayong 2025 na? Gaano na kaya tayo kalapit sa paparating ng ating Panginoon? Have you considered that, YDC? Na malapit na tayong dumating. Salvation is nearer now than when we first believe. YDC, I have this question before po tayo, or bago ko po muna ibigay yung question na to, ang pag-uusapan po natin is this: we need to wake up from our slumber. Wake up from our slumber. Pakisabi sa katabi mo, gumising ka. You have to wake up. You have to wake up from your slumber, YDC. And I have this question. Meron akong katanungan sa inyo. I have this question sa inyo. And I want you to consider this question. I want you to write this question down sa mga cellphones ninyo at gusto ko sagutin nyo siya personally and seriously. What is that question, Kuya Rads? Are the things to which I prioritize now, will they last forever? Ang mga bagay ba na binibigyan ko ng aking pansin ngayon, magtatagal ba yan, magpakailanman? That is the question that I want you to answer. Lahat ba ng mga bagay na pinaprioritize ko ngayon, alam ko ba na yung mga bagay na to ay magtatagal sila habang buhay? Are they going to last forever? Doon po iikot ang ating pag-uusapan this afternoon, YDC. So to wake up from our slumber, number one, we need to stop enjoying living in sin. Amen. Amen. Sabi dito, stop enjoying living in sin. It might be cliche sa inyo na naririnig sa amin, wag ninyong enjoyin yung kasalanan. But did you know the word enjoy is so heavy? Alam nyo ba na yung salitang enjoy ay mabigat? Kapag sinabi mong ini-enjoy mo yung isang bagay, ano yung tawag doon? Nagpapakaligaya ka. Amen? Ibig sabihin, kasama doon sa pagpapakaligaya mo ay yung puso mo. When we say that you are enjoying on the things o nag-i-enjoy ka sa isang bagay, technically you are saying to that thing or to that person, nahahanap ko yung kaligayahan ko at kasapatan ko sa iyo. That is why the word enjoy, it must be used simply not for sin. Because it is too heavy. It is too heavy. Mamaya, mas maiintindihan ninyo bakit ko ito naisasabi. If you call yourself a Christian, kung tinatawag mong Kristiyano ang sarili mo, you should stop enjoying sin. It is as simple as that. Sabi nga ni Pastor Jack, you can do the math. Amen. If you are a Christian, you will stop enjoying sin. Hindi mo mahahanap ang kaligayahan mo sa kasalanan kung sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Amen, YDC. I want you to examine yourself this afternoon. But don't get me wrong, a true Christian will still commit sin. May mga pagkakataon pa rin na nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda. We still fail, or there are times that we make mistakes, nahuhulog pa rin tayo sa kasalanan. But that doesn't mean we are enjoying it. A true Christian, kapag nahulog yan sa kasalanan, and many of you can testify to this kung nangyari na sa inyo ito, sa amin ni Pastor Joshua, na talagang naranasan na namin ito, and someone who is truly born again, kapag nalaglag sila sa kasalanan, they are not clapping. Di sila masaya.
They are in pain. They are in deep pain. Masakit sa puso nila. Kasi hindi nila kayang mahanap nila yung kasiyahan nila sa kasalanan. Kasi nga, they are born again. They are Christians already. So kung tunay kang anak ng Diyos, amen, how many among you here are child of God? Say amen. Ikaw ba talaga ay tunay na anak ng Diyos? So kung tunay kang anak ng Diyos, then you will stop the things that God wants you to stop. Amen. Ang gagawin mo, you will hate the things that God hates. And you will love the things that God loves. Because you know that you are a child of God and you are afraid to offend your Father who is in heaven. Amen. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:34, why DC? Think carefully about these things. Think carefully about what is right. Alam niyo yung problema natin ngayon, mga kabataan? The problem we have right now is hindi natin masyadong pinag-iisipan lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kapag nakita nating suitable ito sa ating pakiramdam, dun lang natin sila ginagawa. Pogi siya, pastor. Baka pwede. Ay, pastor, malaguya. Tapos magating niya church. Siguro pwede. Tapos ilang taong ka na? 13, 12. Think carefully about what is right. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, isipin nyo ng mabuti yung mga bagay na tama. And stop sinning. For to your shame, tignan nyo to, yung kausap ni Apostle Paul dito, mga Kristiyano sila. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. And this is painful. Para sabihin ng isang apostol sa inyong harapan, hindi mo naman talaga tunay na kilala ang Diyos kasi mas gusto mo yung kasalanang ginagawa mo kesa sa ibigin ng Panginoon. For to your shame, I say this. Wala ako, sabi ni Apostle Paul dito, kahit na mapahiya kayo, wala akong pake. Think carefully about what is right. Meditate it. Ano ba yung mga bagay na tama? Amen. And stop sinning. And bakit kaya? Why do we stop living and enjoying sin? Bakit? Siguro magbibigay ako ng ilang mga pointers. Why do we need to stop living and enjoying sin? Number one, it hinders our relationship with the Lord. Amen? Amen? Sino na dito, after mong nakomit yung kasalanan na yan, after you have watched pornography, nahihirapan kang lumapit sa Diyos? Ayaw nyo magtaas na kamay. No. It is shameful. Pero may mga pagkakataon, hindi ka makapag-pray. After mong magalit kay mama mo, masabi mo yung mga salita na dapat hindi lumalabas sa bibig mo, namura mo siya. And then bigla ka magpe-pray. Ang hirap manalangin. Napansin niyo yun? Amen, YDC? Oo lang. It hinders our relationship with God. Napipigilan. Pangalawa, it affects our living because of shame. Dahil nga may nagawa kang kasalanan, eto na, nahihiya ka nang magpakita sa church. Nahihiya ka nang magpakita sa CU. Nanggagawan mo, sasalikot ka. Amen? Kaya yung mga may tinatagong relationship, alam nyo bakit sila nagtatago? Kasi nahihiya sila na baka makita sila ni pastor. Nyari nga liwaki kayo, Eyubalo, at syo kay SM. Eyubalo, at syo kami Marky. Tapos sakit na kayo, may tatalnanan ko, gamat na ko, pang kaya nakan. Tapos kapag, alam mo yun, tapos pag, halimbawa, pastor at suya, pitalan may gamat makanya, no?
O bala, may kintal ka. Nakapangabilis sa likod. Ito pa. Yung mga ganitong paraan. Una ka nang pumasok sa church para hindi halata. Muna na ka, makarine. Kasi baka mahalata tayo. Pastor, bakit mo sinasabi yan? Ginawa na namin yan eh. Style yo, bulok. Amen. It hinders, it affects how we're living. Nagtatago ka. Dati ang active mo sa ministry dahil nga may nagawa kang kasalanan, ayaw mo magpakita. Yung dating passion mo, nag-iba dahil nga sa nagawa mong sin. It affects your living. Amen. And pangatlo, this will be the highest degree. Bakit kailangan nating tigilan ng kasalanan at wag tayo mag-enjoy? Listen to me. It breaks the very heart of your God. It grieves Him. Alam niyo yung salitang grieve? Yung ibig sabihin ng salitang grieve, matinding kalungkutan. Nakatuwing kayo'y nagkakasala at nag-e-enjoy sa kasalanan, you are grieving the Lord. Pinapalungkot nyo ang ating Diyos. Yun yung pinakamahirap dito. That is why we encourage you to stop living in sin. Hindi para dahil bawal lang, no. It is because we love the Lord. Amen. Because we honor the Lord. Because we value the Lord. Amen. At ayaw nating nasasaktan ng puso ng taong nagmamahal sa atin. Hindi po ba? Sino po dito gustong-gusto mong ginagawa mo yung sakit ng ulo, yung kinakasakit ng ulo ng nanay mo? Gusto mo ba yon? Hindi, di ba, nasasaktan tayo pag nakikita nating umiiyak yung mga magulang natin. Nung eka mangaga, kakit may mama mo, itatang mo mangagala, tas sikala kang panamdaman, bapota manhid na ka. Pero it is heartbreaking, di ba? Masakit. Amen. To see your parents cry, it is heartbreaking. How much more breaking the heart of your God? How much more breaking the one who loved you the most? Sino dito yung tumanggap na kay Kristo? Amen. Sabi po sa Romans 6:12-13, do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful desires. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead. But now you have new life, so use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ang ganda lang po ng sinasabi ni Apostle Paul dito at kailangan yung makuha muna ito. Hindi lang ito basta-basta, do not let sin control the way you live. O sige, wag mo nang. Ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito, Christ already died at the cross of Calvary. Amen. Si Kristo po, ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kasamang namatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. And therefore, ikaw na tumanggap kay Kristo at tinanggap mo yung bagay na ginawa niya sa krus, binigyan ka rin niya ng kapangyarihan na tanggihan yung sinful desire na meron ka. Kasi yung kasalanan na naroon sa ating katawan ngayon, sa ating mga buhay ngayon, ay wala na pong kapangyarihan. Bakit? Because Christ already broke the power of sin at the cross. Hindi ba magandang balita yun, YDC, na sa'yo na tumanggap kay Kristo? Lalong-lalo na napaulit-ulit yung addiction mo. This is a good news for you. Why? Because the answer is already clear. What is that answer? Jesus Christ dying on the cross. Kasi hindi lamang niya pinakita yung pagmamahal niya sa'yo, pinakita niya rin sa krus na yun, natatalunin ko yung kapangyarihan ng kasalanan para hindi ka na mahirapang talunin yan. I will give you the power, says the Lord. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, ngayong tumanggap na kayo kay Kristo, huwag niyong hahayaan na makontrol ang buhay ninyo sa pamamagitan ng kasalanan na mga bagay na gusto ninyong gawin. Do not allow yourself or your life to be given to your sinful desires. Bakit? Kasi hindi na kayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ni Kristo ngayon. Tayo ngayon ay alipin ng pag-ibig ng Diyos. Amen.
At wala sino mang nagmamahal sa Diyos, ini-enjoy pa rin yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Because we are now a child of God. Amen. Sabi dito, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Huwag mong hahayaan lahat ng, yung buong parte ng katawan mo. But instead, give yourselves completely to God. This is your true and proper worship. Amen? Hindi ba magandang balita, YDC, na sa kabila ng ating mga kasalanan dati, pinatawad ka ng Diyos, listen to this, pinatawad ka ng Diyos. Ipinakita niya yung pagmamahal niya sa'yo. Amen. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng ating mga pagkakasala dahil hindi natin kayang mabayad ito. At nung matubos ka niya, ikaw ngayon ay nanampalataya kay Kristo. At ngayon, nais pa ng Diyos na yung buhay mo ay magamit ng instrumento ng pagbabago ng Panginoon dito sa lupa. Ayaw mo yun, YDC? Isn't that good news? Na yung buhay natin na napaka-insignificant dati, magagamit for His purpose. Ngayon, magkakaroon ka na lang layunin sa buhay mo. Ngayon, alam mo na sa sarili mo na pambihira. Akala ko dati patapon na yung buhay ko. Alam nyo, YDC, let me tell you a story. Hindi po ako academically inclined na tao. Ibig sabihin, kung titignan mo yung mga grades ko dati, tatanungin nyo yung tatay ko, kung kamusta yung pag-aaral ni Pastor Radley dati, madidisappoint kayo, bakit pa nagpastor yan? Bakit mo 75, 76? Pag may ka-77 na po, 78, na ako maswelo. Pastor, makakarinig ako man. Pastor, nakakaya, kanya ka-grades. Hindi kami pumapasok eh. Kung magbabase po tayo sa pinakalayunin natin sa grades, goodbye. Hanap na lang kayo ng iba. Pero hindi po yun yung naging basihan ng Diyos eh. Tignan ninyo yung naging basihan ng Diyos. Yung naging basihan ng Diyos, biyaya. It is grace. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Regardless of who you are, ano man yung nakaraan mo, dati ka mang mamamatay tao at may nagawa ka mang karumal-dumal na kasalanan, kapag ikaw ay na kay Kristo na, nagiging instrumento ka ng pagbabago. Hallelujah! Nagkakaroon ng sense of purpose yung buhay mo na dating patapon. Pampira, dati lang akong pag-asa. Bala ko sa dati, yakit yung sarili ko at luna ako pangane. Repungeme kagets ka rin, praise the Lord. Seryoso to. But because of what Christ has done, praise God dahil yung pamantayan natin ngayon, hindi na yung mga bagay na nagagawa ko. Praise the Lord, yung pamantayan natin ngayon, hindi pera. Amen. Praise God, yung pamantayan natin ngayon, hindi yung sino yung maraming followers sa Instagram o sa Facebook. Praise God, ang pamantayan natin ngayon ay biyaya. Because regardless, hallelujah, come on. Because regardless of what your past is, kapag na kay Kristo ka, nagkakaroon ng purpose yan. Nagkakaroon ng layunin. Hindi mo inaakala na yung buhay mong dating patapon na at wala nang mararating ngayon, gagamitin ng Diyos para makapagpabago ng tao. Para makapagpabago ng classmate, makapagpabago ng workmates, para magamit yung buhay mo, para maligtas ang pamilya mo. Isn't that purpose? Amen. Kaya nga gamitin natin yung buhay natin para sa ating Panginoon. Amen po ba, YDC? Sabi sa 2 Corinthians 7:1, because we have these promises, yung promises na ibig sabihin po ni Apostle Paul dito, since God is now dwelling in your hearts, amen, since now there is a divine impartation sa iyo ng Diyos sa buhay mo, yung buhay ng Diyos ay nananalaytay na sa iyo, sabi dito ni Apostle Paul, let us clean ourselves from everything that can defile our body or spirit. And let us work toward complete holiness because we fear God. Amen. Amen. Dahil nga, tayo ngayon, sa atin nananalaytay ang presensya ng Diyos.
nanahan ng Diyos sa buhay mo. God, sa NLT, nakalimutan ko, pero yung idea niya, ginamit ng Diyos ang iyong buhay para maging, yung katawan para maging tahanan niya. He dwelled in your life. Sa lahat ng mga nanampalataya kay Kristo. Amen. Sabi dito, ngayon, layuan natin yung mga bagay na makakapagpa-defile sa ating buhay. Huwag kang pupunta sa lugar na alam mo malalaglag ka sa kasalanan. Nung balo mong miminom laring barkada mo, at balo mo mahina kang minom, munta ka rin. Amen? Kung alam mo nahihirapan ka sa alak, huwag mong hahayaan na yung buhay mo ay mapalapit sa mga taong umiinom. Kung alam mo naman na mahina ka sa pornography, huwag mong hahayaan na yung sarili mo makakita ng mga bagay sa internet. Amen. That is why it is so important for us, YDC, na huwag masyadong ma-addict sa social media. Kasi iba-iba na yung pinapakita ngayon. Amen. Since the Lord is dwelling in us, sabi dito ni Apostle Paul, yung idea niya is ganito. How can someone who has God in their lives walk hand to hand with the devil? Sabi ni Apostle Paul, ganun. Papaano yung isang tao na kung saan nananahan ng Diyos, makikipaghawak kamay sa demonyo? Hindi po pwede, YDC. Hindi po pwede. Amen. The point is this, YDC, listen to me. We are in fellowship with God because of Christ. Nakuha niyo po ba yon? YDC, nung nanampalataya ka kay Kristo, ang nangyari, inilapit ka sa presensya ng isang banal na Diyos. Hindi mo namalayan, kanina habang nagtataas ka ng kamay, hindi ka nasunog during worship. Kahit na may nagawa kang kasalanan kanina at kahapon. Hindi nyo ba napansin yun? Na malaya tayo nakakapagtaas ng kamay, nakakaawit, nakakapag-pray, because we are invited and reconciled in the presence of God. We are now in fellowship with God. YDC. Therefore, how can you find delight on the things He hates? Ngayon, kung nakikipag-fellowship tayo sa ating Diyos Ama, paano ka makakahanap ng kaligayahan sa mga bagay na ayaw niya? Nakuha ba? So kung ayaw ng Diyos na pumasok ka muna sa relationship na yan, bakit mo hahanapin yung kaligayahan mo sa bagay na ayaw ng Diyos? If you are in fellowship with God at ayaw ng Diyos na nakikipag-fornicate ka, paano mo mahahanap yung kaligayahan mo sa bagay na ayaw ng Diyos? YDC, are you here? Amen. Meron niyang isang illustration, is ganito siya. Napakaganda nito na discuss sa amin nung convention. Sa Matthew, I believe, Matthew 5 po ito, sinabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, be perfect, for I am perfect, or for your heavenly Father is perfect, sabi niya. Amen. Sabi ng Panginoong Jesus, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Ang ibig sabihin po nun is not sinless perfection. Hindi ibig sabihin nun, mamumuhay ka na wala ng kasalanan kahit katiting. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun ay ganito. Halimbawa, sino po yung mga estudyante dito? Magtaas kamay. Halimbawa sa classroom, ayan. Sa classroom, nagkaroon kayo ng exam. Ng exam sa classroom. Major exam nyo na, finals. Ang kaso, hindi ka nag-review. Hindi ka nag-review. Ngayon, nag-e-exam kayo. Nakita mo yung katabi mo. Puno yung test paper niya. Habang ikaw, hindi mo alam ang isasagot mo. Pero dahil nga alam mo na sinabi ng Diyos, be perfect for I am perfect, imbes na nangopya ka, sinagot mo na lang sa mga bagay na alam mo. Hindi ako mangungopya. Gagawin ko yung gusto ng Diyos. Alam niyo po yung tawag doon? Perfect. Perfect. Amen. O kaya naman ito, pauwi ka ng bahay. Galing school. Maglakad ka.
Makikita mo niyan yung mga tropa mo, magkakasama sila, may hawak na bote ng mucho. Alam niyo yung mucho? Alam niyo yung mucho? E de balo yung mucho. Red Horse! May hawak na alak. May hawak na alak. Eh ikaw, mahina ka sa alak. Naglalakad ka niyan, nilakaran mo. Tinawag ka nila, brother, Kenny, shot ka pa. Pero dahil ayaw mong masaktan ng puso ng Diyos, be perfect for my Heavenly Father is perfect. Aligo pa minom, aligo minom. Kasi binayo na ako ng Ginoo. Perfect. Perfect. Kasi ginawa mo yung tama doon sa sitwasyon na yon. And therefore, you are perfect. Amen. Eh, paano na lang isang gabi? Pagod ka, galing ministry. Ito na. Pag sandal mo sa kama mo, ramdam mo yung lamig ng aircon. Sarado ang ilaw. Mabilis ang internet. Kahit kang ikit sexing teterak king Facebook. Kahit no ka ring website na kamiras. Alam niyo yung tawag doon? 74. Bagsak. 24. Hindi ka pumasa. Nakuha po ba ninyo yung example na sinasabi ko dito? Kung alam nating mahuhulog tayo sa mga bagay na to, the Lord already gave us the power. Naaalala niyo yung sinabi ko kanina? Christ already broke the power of sin. And that same power now dwells in you. So therefore, you have the power to resist sin. Amen. Hindi ka na ngayon basta-basta na lang mag-embrace mo yung porno, embrace mo yung fornication. Ngayon, yung pumapasok sa isip mo, papaano ko gagawin yung bagay na ayaw ng aking Panginoon? I am enjoying this fellowship. Nakita niyo yun? Enjoy. It's all about the right desires. If you do not find yourself enjoying God, you will enjoy sin. Pero kung na-enjoy mo yung fellowship mo sa Panginoon, paano ko gagawin? Paano ko titignan yung mga bagay na ayaw niya? I cannot break His heart. Amen, YDC. Sabi nga po sa 1 John 3:6-10, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous. Just as He is righteous, says the Lord. Sabi po ni Apostle John. Sabi na, Korintana. Next verse po, verse 8. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Highlight that one. Destroy the devil's work. Naaalala niyo yung sinabi ko kanina, uulit-ulitin ko to. On the cross, Jesus Christ destroyed, has broken the power of sin. Amen. He came to destroy the devil's work. Next verse. No one who is born of God will continue to sin. Because God's seed remains in them, they cannot go on sinning because they have been born of God. Next verse, tapusin muna po natin. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother or sister. Napaka-straightforward po ng verse na sinasabi at pinag-aaralan natin dito. Marami sa atin ngayon, church, nakakalungkot, they are professing Christians. But it is different if you are really born again. Church, kailangan nyo mapakinggan ito. YDC, you have to know this. It is different for you to be a Christian and it is different for you to be a born-again Christian. To be a born-again Christian means the Spirit of the Lord is now dwelling in you. Binago niya na yung puso mo. And hindi mo siya trabaho. Ito'y gawa ng ating Panginoong Diyos. It is the work of the Holy Spirit. And the question is this, YDC, have you been transformed? Have you been born again? Paano nyo madidistinguish kapag talaga na-born again ka na? Hinahanap-hanap mo yung mga bagay patungkol sa Diyos. At hindi mo na ginagawa yung mga bagay na ayaw niya. Amen.
At sinabi din po dito ni Apostle John, actually, ang ganda po ng context nito dahil yung pinaka-context po nito sa 1 John 3, it's about the appearing of Jesus, yung kanyang pagdating. At sinabi po ni Apostle John sa 1 John 3, I believe sa prior verses doon, anyone who loves the appearing of Jesus purifies themselves. Anyone who has that hope, ibig sabihin, kung sino man ang mayroong pag-asa na yon, sino po dito excited nang makita si Kristo? It means you have to purify yourself. Amen. Kasi alam mo, makikita mo na yung tagapagligtas mo. Kaya yung ginagawa daw nila, sabi ni Apostle John, they purify themselves. Because they have this hope. Mayroon silang pag-asa na finally makikita na nila ang tagapagligtas nila. And let me emphasize once again, YDC, kung hanggang ngayon, patuloy ka pa rin nag-e-enjoy sa kasalanan na yan, napaka-plain lamang ng sinasabi ni Apostle John, anak ka ng demonyo. Amen. Wake up. A Christian who has been born again will no longer live and enjoy sin. Amen. They will no longer live and enjoy sin. Oo, siguro may mga pagkakataon na nagkakamali ka. There are times that you will fail. There are times that you will fall. Pero hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Ayaw mo siya. Ayaw mo siya, YDC. Gusto kong iwan to before tayo mag-move sa second point natin. There is no higher disrespect to God than to enjoy sin. Uulitin ko po yun para makuha po ninyo. There is no higher disrespect to God. Wala na daw pong ibang bagay na nakakapag-disrespect sa Diyos kung hindi po yung pag-i-enjoy natin sa kasalanan. For God should be our ultimate enjoyment. Kaya nga sinabi ko po kanina, di ba? The word enjoyed should be used to God alone. Amen. Sabi nga po ng isang confession of faith, we are created to enjoy God and glorify Him forever. That is who we are. Man is created to enjoy God and glorify Him forever. Paano yun, kuya? It is as if we are saying to God, Lord, I am not happy with you. Kapag ini-enjoy mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos, nagpapatuloy sa kasalanan, inuuna yung mga bagay na ayaw niya, it is as if saying to the Lord's face, Panginoon, hindi ako masaya sa'yo. That is why you have to wake up. Amen, YDC. Number 2, let us wake up from our slumber and realize time is getting short. Time is getting short. Romans 13:11-14. And do this, understanding the present time, the hour has already come for you to wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over and the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy, but rather clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the lust of the flesh. Ano po ba yung ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga Roma at sa mga taga-Roma? Again, i-remind ko po kayo, YDC, that they are living after the resurrection of Christ, 57 AD. At sinasabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano noon, tignan ninyo yung paligid ninyo. Tignan ninyo yung mga propesiya. Look at the signs around you. Look at the world around you.
Sinabi nga po ng ating Panginoon sa Matthew 24, because of the increase of wickedness, the love of many grows cold. Ano po yung ibig sabihin doon? Nag-i-increase yung kasamaan. Look at the world around you. Tignan ninyo yung nangyayari sa paligid ninyo. Kakailan lamang may mga balita na yung 8 years old ni-rape. Nabibigla tayo, no? 10 years old, nabubuntis. 11 years old, nabubuntis ng walang tatay. Iniiwan sila. It might be funny, pero alam ninyo, yun yung kayang gawin ng puso natin pag wala ang Diyos. Tinatawanan natin. Minsan iniisip natin, imposible mangyari sa akin yan. No. Yun yung kayang gawin ng puso mong napakamasama kapag wala ang Panginoon. That is why we need the Lord. Understand the times. Why DC? Understand the times. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. The night is nearly over. The day is almost here. Sabi dito, so let us put aside the deeds of darkness. Yung mga bagay na ginagawa nyo na hindi maganda, isantabi nyo na. Set them aside, sabi ni Apostle Paul. And put on the armor of light. Let us behave decently. Mamuhay tayo ng may katiwasayan. For this is the daytime. Not in carousing, drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, sabi po dito ni Apostle Paul, isuot mo ang ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na para magsusuot ka ng damit. No. Remind yourself of the righteousness that God has imputed in you and live in that righteousness. Kung alam mong tinawag ka ng Diyos at pinabanal ka ng Diyos at yung, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, naging banal at matuwid ka, mamuhay ka ng may katiwasayan. Live righteously. Live holy because of what Christ has done. At uulitin ko, huwag tayong gagawa ng bagay na makakapag-gratify sa ating laman. Sabi po sa Ephesians 5:15-20, be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. Always give thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. YDC, ang ibig sabihin po ng Ephesians chapter 5 na to, yung mga prior verses niya, it talks about your light shining before men. Tayo po ngayon ay tinawag ng Panginoon. Amen. Sino po dito ang tumanggap sa ating Panginoong Diyos? Magsabi ng amen. Gusto ko rin makita yung mga kamay ninyo. Para talaga makita ko. Potati kong akit kendalan, guys, sisindiya pala. Sabyan akong Kristuya. Amen. Sige po. Baba na po natin. Sinabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 5, live as a children of light. Amen. Live as a children of light. Marirelate po natin yun sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5. Let your light so shine before men so that you may glorify your Father who is in heaven. Nakakasunod po ba YDC? Para makuha po natin ang sinasabi ni Apostle Paul dito. At meron din sinabi ang ating Panginoon, no one who shines their light or their lamp, ilalagay nila sa ibaba ng kama para itago. Hindi, ilalagay po nila sa itaas para makita po nila yung liwanag at para makita din po nila yung mga bagay na nakatago. Amen. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, sa panahon na mayroon po tayo at alam na nating pasama ng pasama yung mundo, yung mga Kristiyano dapat nagliliwanag sila. Alam mo na isipin mo nung kikinangya o kikinangya kayong pawas. Yun yung ibig sabihin ni Apostle Paul dito. Sabi ni Apostle Paul, making the most of every opportunity because the days are evil. Since nagpapakasama na yung mundo, kayong mga Kristiyano dapat magpakaliwanag kayo. Tapos kauli mo bali, nakautos ng pengari mo. Kauli mo bali, magbusit ka.
Kauli mo bali, kamakapanos pinggan. Tapos sasabihin mo, let your light so shine before men. Alam niyo po yung nangyayari pag yung mga Kristiyano hindi nila pinapakita ang liwanag nila sa mundo, nadadamay sila ng kasamaan. Kaya nga instead na yung mga pamilya ay mawin sa church, ang nangyayari yung pamilya, na mag-church ken, makanya na ka manugali. Narinig nyo na yun? Alam nyo, minsan, inisip ko po yung phrase na yun, dati binibaby ko siya. Pero alam nyo, minsan baka totoo yung sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin. Kasi baka hindi talaga natin pinapamuhay kung sino tayo kay Kristo. Let your light so shine before men. Alam nating masama na ang mundo. Kinakailangan na yung mga Kristiyanong magpakaliwanag sila. Tapos ikaw, tinatago mo yung pagkakakristyano mo. Sabi nga po dito, but understand what the Lord's will is. Sabi niya, Apostle Paul, do not be foolish. Huwag kayong maging mangmang. Kayong maging mangmang. Do not be foolish. Understand the Lord's will is. Understand kung ano yung mga bagay na nais at gusto ng Diyos. Amen. At bakit bigla pong sinabi ni Apostle Paul dito, do not get drunk with wine? Sinabi niya, making the best use of the time for the days are evil. Tapos bigla niya sinabi, do not get drunk on wine. Dahil alam po ni Apostle Paul, sa mga panahon po kung saan nagpipreach po siya sa Ephesus, yung mga Kristiyano kahit alam na nilang malapit nang dumating si Kristo, nagpapakalasing pa rin sila. Malapit na yung datangin Ginoo. O ito, mag-good time la. Hindi pa. Siguro, it is very possible na hindi tayo umiinom ng alak dito. Siguro, hindi natin sila katulad na umiinom ng alak. Pero nalalasing naman tayo sa kaadikan sa social media. Nalalasing naman tayo para i-please natin yung mga tao. Nalalasing tayo sa mga bagay dito sa mundo. Sabi po dito ni Apostle Paul, instead, be filled with the Spirit. Dahil alam po ni Apostle Paul, kapag puno ka ng banal na spirito, hindi ka mahihiya sa mga bagay patungkol sa Diyos. Gagawin mo yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Kahit natawanan ka ng mga classmates mo. Kahit sa campus umpukan, iilan na lang kayo, hindi ka mahihiya, gagawin mo pa rin yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa'yo. Dahil alam mo, tinawag ka ng Diyos. Hindi ka susuko. Let your light so shine before men so that you will glorify your Father who is in heaven. Ito na yung panahon, YDC, na yung ilaw mo, paliwanag mo na. Let your light shine before others. At sa pag-shine ng yung ilaw, YDC, alam niyo yung nangyayari, na-expose yung kasamaan. Yung mga peking Kristiyano, nakikita sila. Kasi nga naman, pag binuksan mo yung ilaw, makikita mo yung mga bagay na nakatago. Kaya yung mga bagay na, yung mga Kristiyanong nagtatago, pag liwanag ng ilaw, ayun, nakikita sila. Nag-i-enjoy sa kasalanan, nag-i-enjoy sa pornography, nag-i-enjoy sa fornication, nag-i-enjoy sa barkada, nag-i-enjoy sa ML. Kaya nga may mga tao, kapag, alam mo yun, pag talagang seryoso ka kay Kristo, may mga tao talagang ma-offense sa'yo. Ika, banal-banal ka kanya nanda ka. Pero hindi nila namamalayan na i-expose lang talaga yung kondisyon ng puso nila. Kasi ilang makasalanan nila. YDC, let your light so shine before the Lord. Amen. Sabi nga po ng Panginoon, look, I am coming soon. Revelations 22:7. Look, I am coming soon. Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book. Sabi ng Panginoon, I am coming very soon. Don't waste your borrowed time from God. Iilan na lamang yung panahon na mayroon tayo, YDC. Napag-usapan nga namin kagabi sa CU namin. Alam nyo, habang tumatanda kayo, yung mga magulang din ninyo, tumatanda sila. Sa kaka-enjoy ninyo, sa mga barkada ninyo, hindi nyo na nabibigyan ng panahon at ma-enjoy pa ang mga magulang ninyo. So, paano pa kayo magiging ilaw sa kanila? Kung darating sa punto na wala na, it's too late. Na-realize nyo ba yun, YDC?
Habang tumatanda kayo, yung mga magulang ninyo, tumatanda din sila. So when was the last time na naging blessing ka sa family mo? When was the last time you shed your light to your family? Sabi nga po dito, look, Jesus is coming very soon. Don't waste your borrowed time from God. Yung mga hiram na panahon na mayroon tayo sa Diyos, wag na nating sayangin. Sabihin mo sa katabi mo, brother, sister, magpaka-Kristiyano ka na. And before natin iwan yung point na to, meron akong question na gusto ko ring masagot ninyo to reflect sa napag-usapan natin sa point number 2. This is the question. I want you to write this down. Sabi niya dito, if you know that your life ends tomorrow, can you say that the things you prioritize now has glorified the Lord? Kung alam mo bukas, uuwi ka na sa Diyos, lahat ba ng mga bagay na pinagtuunan mo ng maraming oras, panahon at pera, nag-glorify ba ang Diyos dyan? Kung yung sagot mo ay hindi, then it's time for you to repent. I want you to answer this question seriously. I want you to consider this, YDC. Kanina yung tanong, lahat ba ng mga bagay na pinaprioritize mo, maglalast ba forever? Ngayon naman, lahat ba ng mga bagay na pinaprioritize mo ngayon, kung mawawala ka na bukas, do you think God is glorified? I want you to answer this honestly. Saan mo ginugol lahat ng panahon, pera, at lakas na mayroon ka? O ito, pastor, may chicks ko, pati ngapon. May ML ko, pastor. May ML grind kami. Mythical glory na ako, pastor. Madadala mo ba yan sa langit? Nanong palto mo king gino, Lord, mythical glory ko. Tampaling na pagkakaita. Sabi, hindi naman ako mythical glory, ikaw lang eh. Legend lang ako eh. Epic lang ako. Weak. So I want you to answer this question. Amen. Lahat ba ng mga bagay na binibigyan mo ng priority ngayon, pag ikaw ay mawawala na bukas, masasabi mo bang na-glorify ang Diyos? May narinig ako nagsabi ng no, then it's time for us to focus on this point. So point number 3 po natin. Let us wake up from our slumber and focus your life on Jesus again. Focus your life on Jesus again. The Lord is calling us once again to His presence. Tinatawag niya ulit tayo na i-prioritize natin yung mga bagay na napakahalaga. Sabi nga po dito, many Christians today are distracted by the things of this world, such as careers, self-ambition, pleasures, and marriage. Even marriage. And many other things. If we don't guard our hearts, anything can distract us. Alam ninyo, church, lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kakayahan para kunin yung atensyon at puso natin palayo sa Diyos. Kahit na magagandang bagay pa yan. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, the enemy of the best is good. Ulitin ko yon. The enemy of the best is good. Hindi po evil yung kalaban ng the best. Ang pinakakalaban ng best is good. Why? Dahil sinabi po ni Jesus sa Matthew or sa Luke, anyone who does not hate his father or his mother, his brother or his sister, or even himself is not worthy of me. Ibig sabihin ba nun, pastor, talagang literal ko nang aayawan at kamumuhian ng aking pamilya? Hindi po yun ang ibig kong sabihin at hindi rin po yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus, kung mas mahal mo yung mga bagay dito sa mundo kaysa sa Kanya, you are not worthy of Him. The call to discipleship and following Christ, focusing on Jesus, is costly. Now, the question is this, are you ready to answer the call? Are you willing to let go sa lahat ng mga bagay na good? They seemingly good. Kasi wala namang masama sa marriage. Wala namang masama
sa trabaho at wala namang masama sa pag-aaral. Nagiging masama sila kapag napapalitan na siya ng ating Panginoon. Kapag nauuna na yung mga bagay na yon kaysa sa pag-a-attend sa church. Ako mag-attend church kasi masakit ko buntok dahil kay activity. Ako mag-attend church kasi may pila ko na hapon, mapagal ko. Ako mag-attend church kasi sabi ng mama ko maglinis ko bale. Makantang example. Pero did you know, YDC, listen to me. Ito naman yung kinagandahan. Kapag naman ikaw, inuna mo ang Diyos, hinabol mo siya, you start focusing on Jesus, nagiging mabuting anak ka. Nagiging mabuting asawa ka. Amen. Nagiging mabuting estudyante ka. Nagiging mabuting trabahador ka. Nagagawa mo yung excellent kasi you are prioritizing the thing that you need to prioritize, and that is Jesus. Nagagawa mo excellently yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. So if you are called in the ministry at inuuna mo ang Diyos, nagiging effective at mabunga ka sa ministry. Kung tinawag ka ng Diyos sa pag-aaral muna, nag-aaral ka at huwag ka muna mag-boyfriend, and you start prioritizing Jesus, sa pag-aaral mo, tumataas yung grades mo. Praise the Lord. Eto pa, at dahil nakafocus ka na kay Jesus at hindi kay crush, nakatingin ka na sa Panginoon, sa bahay ngayon, nagiging blessing ka na. Kasi wala nang umaagaw sa atensyon mo. At yun ang nais ng Diyos sa kanyang simbahan, na hindi makuha yung atensyon natin sa mga bagay dito sa mundo. Ganun po kaselos ang ating Diyos. That is why the Bible calls Him our jealous God, kasi ayaw niya yung creation niya, napupunta yung pagmamahal sa iba. Gusto lang ng Diyos tayo. Hallelujah. Lemo na. Diyan makanyang kay tsura. Ika pa mo rin ng burina ng Ginoo. May isipin mo. Hallelujah. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang ano yan? Na ano yung tsura ng isipin mo? Pogi ya? May isipin mo, lupa yung patingapon. Pero diyang lupa yung patingapon yan, burina ng Ginoo yan. Kasi ayaw ng Diyos yung atensyon at focus natin na pupunta sa mga bagay na nawawala. Amen, YDC? Sabi nga sa Hebrews 12:1-2, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, even sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Number 2, verse 2, next verse. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God. I-dissect lang natin ito ng mabilis kasi napakahalaga po nito. Sinabi dito sa Hebrews 12:1, tayo daw po ay may mga example na nauna sa atin. Amen. Yung verse na to, hindi ibig sabihin yung mga santo, yung mga saints sa langit, nanonood sa atin. Hindi po siya yun. Yamanal Bay Lola mo kaya ka, haliya makanta. Hindi po siya ganon. Ibig sabihin po niyan, on prior chapters, chapter 11, we have the examples of faith. Diba napag-usapan po natin yung unfailing faith? Yung pinag-usapan po natin all throughout the Bible, the heroes of faith. Binigyan po tayo ng halimbawa ng ating Panginoon o ni Apostle Paul sa mga Kristiyanong nauna sa atin na kahit hindi nila nakuha ang pangako ng Diyos. Tignan nyo to, YDC. Kahit hindi nila nakuha ang pinangako ng Diyos para sa kanila, God is not ashamed to be called their God. Hindi nahihiya ang Diyos sa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi nanampalataya sila. Nagpatuloy sila. Ang ginawa nila, kahit na malayo pa yung pangako ng Diyos, hindi natanggal ang kanilang paningin sa ating Panginoon. At sinabi rin dito, let us strip off every weight. Alam niyo may mga bagay sa buhay natin, YDC, na hindi naman kasalanan, pero nakakapagpabagal sa lakad Kristiyano mo. Surrender mo na yan. Bitawan mo na, sabi ng ating Panginoon. Kahit gaano man yan kaganda, kung nakakapagpabagal naman yan sa relationship mo sa ating Diyos, it's time to let them go.
Paglalaro man yan sa ML ng magdamag, pag Roblox man yan, di nga liwa, bring ML, o sige, Roblox na mo. O hindi no kaya kayo mag-Roblox, kaya pati ngapon kayo mag-Roblox. It's time to let them go. Why DC? Yung pag-scroll mo sa Facebook ng 10 hours, kakapanood mo ng Reels. Tapos hindi mo namamalayan, hindi ka na nakakapag-pray. Hindi ka na nakakapag-devotion. Amen. Let us strip off. Bitawan natin yung mga bagay na yan. Meron isang example na pinaisip sa akin ng Diyos nung time na nagpunta kami ng Thailand. Ayan. Punta kami ng Thailand. Yan. Ang sinabing requirement sa amin, 7 kilos, tama? 7 kilos. 7 kilos lang ang dadalhin mo sa bagahe. Kasi pag lumampas ng 7 kilos yan, ay mahihirapan kang makasakay, makasama. Baluyo, dala-dala ko ng kabayat. Papaluya pong 8.9, nagna 9 kilo na po yung dala-dala kong bagahe. At posibleng hindi ako makapunta ng Thailand kapag nakita nila yung bagahe ko, nasa 10 kilo o 9 kilo. So kailangan namin gawin, tinanggal namin yung mga mabibigat. Pinagpapasa-pasa namin, tinanggal namin sila. Tapos nung kinilo na, ayun, perfect. Sama na. Approve. Ano po yung ibig ko sabihin dito? Alam niyo yung laman ng bagahe ko? Alala mong kakwenta-kwenta. Ilang pirasong sapatos? 3 pares. Isa lang yung pares ng paa ko. Kung naman pwedeng lagay kayong gamat ko rin aliwa sapatos. Anyang atsyo na kami ka rin. Pambira, sana ngayon ko na dela ini. Ay nepa, pilang pares sa pantaloning dela ko. Kung naman niya nasulod, pipilan niya mong pares yung bitis ko. Hindi ko man nasuot, sayang. Hindi sila kailangan. So kung alam mo, hindi yan kailangan, bitawan na. Especially, sin. Amen? Bakit? Ano yung nagagawa ng kasalanan sa'yo? Nabanggit na natin to kanina. Isa sa mga ginagawa ng kasalanan sa'yo, pag hindi mo mabitawan yan, kapatid, pagmumuraman, pag-iinom, addiction, anything that offends the Lord, listen to this, YDC, it paralyzes you. Napaparalyze ka. Hindi ka makakausad sa lakad Kristiyano mo. That is why we have to surrender them. And what do? We fix our eyes on Jesus. We let them go, tapos tignan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Listen to me, YDC. Ang lakad Kristiyano po ang lakad Kristiyano po natin ay hindi po kung sino yung mauuna. Ang lakad Kristiyano po natin dito ay kung sino po yung makakatapos. It is not about starting, it is about finishing. Amen. Kaya kung gaano ka man kaganda nag-umpisa pero hindi mo naman natapos, ang lakad Kristiyano mo, wala rin po siyang kwenta. It is about finishing, YDC. Amen. Amen. 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the Father, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires passes away. But whoever does the will of God lives forever. YDC, bago po tayo magtapos, yung pinag-uusapan po natin, listen to me, yung pinag-uusapan natin, it's all about the matter of your heart towards God. Kung nakikita mo yung sarili mong nag-i-enjoy pa rin sa kasalanan, it is simply because you are not satisfied with the Lord. Kapag naman wala kang sense of urgency, it means hindi mo nakikita kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo. Amen, YDC. Sabi nga po dito, this life where we live will surely come to pass. Only God and His plans will last. Focus on Jesus. Focus on Jesus. So we have to sum it all up, wake up from slumber, stop enjoying living in sin, realize time is getting short.
focus your life on Jesus again. Revelation chapter 3, verse 1 to 3. The Apostle John has been instructed to write a letter to the angel of the church in Sardis. Sabi po ng mensahe, this is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. This is Jesus. I know all things you do. Why does he listen to me? That you have a reputation for being alive, but you are dead. Wake up! Strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back. Pakisabi, go back. To what you heard and believe at first, hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Alam niyo po yung ibig sabihin ni Apostle John sa Church of Sardis? They have the reputation of being alive. They appear alive. Mukha silang buhay. Nag-a-attend sa church, pumupunta sa mga gawain, but in reality, they are dead. Because they lack sincerity. They lack love. Kasi ginagawa na lang nila yung bagay na ginagawa nila para sa kanilang mga sarili. Hindi na nila alam yung tunay na kondisyon na meron sila. That is why this afternoon, YDC, I'm urging you about your true condition, about faith. Yung mga questions kanina, ask yourself seriously. Kung hindi mo nakikita yung sarili mong nagigising sa pinag-uusapan natin, then there is something wrong with your heart. You have to wake up. You have to wake up. Wake up from your slumber. Jesus is coming very soon. Haharap ka na sa ating isang banal na Diyos, pero ano yung mukhang ihaharap mo sa Kanya? Ano yung ihaharap mo sa isang banal na Diyos? And dito tayo magtatapos. There is this song by Edwin Young na gusto ko, namnamin po nating lahat. And this hymn moved me deeply. Na kung bakit kahit kulang yung tulog ko, magmi-minister pa rin ako para sa Diyos. Nagagawin ko pa rin yung bagay na kailangan kong gawin kahit na kulang yung tulog ko. Kahit na may mga pagkakataong minsan hirap na ako, but because of love I am compelled. It is because of this hymn. Basahin po natin. Look at this. I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? The hours that I've wasted are so many. The hours I've spent for Christ, so few. Because of all my lack of love for Jesus, look at this. I wonder if His heart is breaking too. I wonder, have I cared enough for others, or have I let them die alone? I might have helped a wanderer to the Savior. The seed of precious life I might have sown. No longer will I stay within the valley. I climb to mountain heights above. The world is dying now for want of someone to tell them of the Savior's matchless love. Nangusap ba sa iyo yun, YDC? Have I done my best for Jesus? If Jesus have done His best for me. Let us stand. And if the Lord is calling you to repent, to humble yourself, ibaba ang sarili mo sa mga bagay na mga nagpapabigat sa iyo at pumipigil sa iyo para magawa ang layunin ng Diyos. Ito na yung pagkakataon na YDC, bago tayo tumanggap ng banal na hapunan,
Let us approach the throne of grace. Lumapit tayo sa Diyos dahil maibigin ng Diyos na sinasamba natin. Thank you, Jesus.